Opisyal na ngayon na nakapasok sa pwesto ang Lakers pagdating sa playoffs after ng matinding road trip ng mga to sa regular game. Since 2020 kasi yung last na nakapasok ang Lakers sa playoffs. Una pa lang kasi talaga sinabi na nitong si JJ Redick at LBJ ang goal talaga nila hindi na dumaan sa play-in tournament dahil apat na team ngayon yung sasalang dyan mula sa top 7 to top 10 teams at dalawang team yung makakakuha lang ng spot na bubuo sa 8 team na maglalaro sa playoffs. 6 kasi ngayon yung nakasecured na ng spot dyan mula sa East at West. Yung OKC, Houston Rockets, Lakers, Denver at Clippers. At nasa tiebreaker pa yung 3 teams mula dito sa GSW, Memphis at Minnesota na merong 47 to 33 win-loss record. So sa dalawang games na natitira ng mga yan, dyan palang mahuhusgahan kung sino sa 3 teams na yan yung papasok sa playoffs. Sa Eastern kasi sigurado na yung mga teams na papasok mula sa play-in at playoffs. Mula naman dito sa Cleveland, Boston, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee at Detroit. Yan yung mga team ngayon na nakasecured na ng spot para sa playoffs na parating. Sa play-in tournament naman kasi na mangyayari sa West, itong Warriors, Minnesota, Sacramento at Dallas yung mga maglalaban-laban para makakuha ng pwesto. At hindi pa natin sure yan mga pare ko dahil katulad ng sinabi natin, 3 pa yung nasa tiebreaker ngayon ng Western. Sa Eastern Conference naman, itong Orlando, Atlanta, Chicago Bulls at Miami yung maglalaban-laban para makakuha ng pwesto sa playoffs. Yan mismo mga pare ko yung mangyayari sa play-in tournament. Kaya kung naguguluhan kayo mga pare ko kung bakit hindi pa sila nalalaglag dahil magkukumpit pa yung mga teams na yan mula sa top 7 to 10 sa East at West para makakuha ng spot sa playoffs. Kaya meron pa rin tsansa yung mga yan. 8 team rin kasi talaga yung nakapasok sa playoffs tournament every season. Balik tayo, ang Lakers ngayon mula ng talunin ng OKC sa unang laban nila, mas tumaas yung tingin ng mga analyst na talagang pwedeng mas maging maganda pa yung road trip ng mga to ngayon sa playoffs. Wag na natin isama yung pagkatalo nila sa rematch dahil talaga sila doon talo. Sa Dallas, after naman nilang panalo yan, dyan mismo nila na-secured yung spots para sa playoffs pero hindi pa sigurado yan 2 games pa yung natitira and anytime pwede silang bumagsak mula sa 4th to 5th seed. Yan yung pwedeng mangyari sa 2 games na natitira sa mga to dahil makakalaban pa nila dyan yung top 2 seed na Rockets at Trailblazer na tinalo na rin nila yan nung nakaraang buwan. Kaya manalo o matalo sila mame-maintain nila yung spot para sa playoffs na to. Naniniwala rin kasi yung mga analyst mga pare ko na ang Lakers mula nang si Luka na ang maging main player nila pagdating sa opensa mas naging malaki ang pag-angat ng mga to mula sa offensive ratings nila. Di lang naman si Luka pero nandyan din kasi sila LBJ na nagli-lead at third option player nilang si Reeves, meron pa silang Gabe Vincent. Si JJ Redick sinabi last interview nito yung dahilan kung bakit hindi niya gaano ginagamit itong si Dalton na malaki rin yung naging ambag pagdating sa opensa mula sa field at trees. At sinabi nitong isa sa mga key player niya itong si Dalton sa pagpasok ng playoff. So isa rin yan talaga sa inaabangan ko sa Lakers kung ano yung magiging system nitong si JJ Redick sa pagpapatakbo sa rookie na to. Dahil itong si DK, isa rin talaga to sa nagiging option pagdating sa opensa mula dito kay Luka at Reeves. Ang Lakers kasi mula 2020, 2023 at 2024 season, naging part na yan ng play-in tournament. Nakatawid sila dyan ng 0 losing record kaya sa 3 season na yan maganda talaga yung naging road trip nila. Pero pagpasok ng playoffs dyan mismo sila nagkakaproblema dahil nakakatapat nila agad dyan yung mga contender team na mismong nakitang dahilan ng mga analyst ng pagkalaglag ng mga to sa playoff season. At talagang hindi pa sila handa na magkaroon ng katapat na contender team pagdating sa lineup nila. Kumpara naman ngayon sa naging lineup nila kaya talagang maganda yung laban na mangyayari sa Lakers. Ito yung unang taon para kay JJ Redick naman bilang head coach sa Lakers na naipasok niya agad itong Lakers sa playoffs. Tapos meron pang 49 winning record ang Lakers sa kamay nitong si Redick. Ito rin yung pinakamagandang record na nagawa ng Lakers para sa regular game since 2020 mga pare koy. So maganda talaga yung pasok ng taon para sa Lakers.
Ang hinahabol kasi ng Lakers kaya pinilit ng mga to na makakuha ng spot sa playoffs, hindi dahil meron silang iniiwasang team. Dahil ang dahilan talaga ng mga yan para makakuha pa sila ng break bago ang playoffs at mabigyan ng kondisyon at pahinga yung mga player nila. Dahil after ng regular game na mangyayari na to, yung mga teams na nakapasok ngayon sa playoffs magkakaroon pa ng 5 days break. Dahil sa play-in tournament pa na mangyayari, kaya yan yung advantage ngayon sa mga teams na nakapasok sa playoffs. Meron pa silang rest day na 5 araw na magbibigay sa kanila ng conditioning at pahinga para sa kanilang main player. Dahil nabugbog rin talaga yung Lakers mula last month dahil sa sunod-sunod nga na games, kalimitan pa inabot ng mga injury yung mga main player. Kaya ngayon after ng regular game na to, makakapagpahinga pa yung mga yan at makakapagkondisyon pa sa pagpasok ng playoffs na to.